Hello, I'm back, Balakubak. Kumusta na kayo? Oy, this is our second episode dito sa The Soft Launch with Tita 8. Ano na, salamat sa mga sumali sa atin sa channel natin yesterday. Naging subscriber sila. And mostly they're coming from my Facebook page. So, kung hindi pa naman kayo nag-subscribe sa ating channel today, just please, go ahead and listen today. Tingnan nyo kung na-enjoy naman kayo at natuto. And then, of course, you can like and subscribe na rin. Anyway, for today po, masyadong malamig na dito sa ating kinalalagyan habang maulan naman po sa inyong kinalalagyan dyan sa Pilipinas. And hopefully naman po the rest of the world is okay naman, peace and quiet at saka safe sa lahat ng ating global Filipinos around the world, no? I'm saying a big shout out to you kasi talagang sa inyo naman kami itong ating channel is mostly addressing them kasi yun nga, no, yung oras ko unang-una is nakabatay sa oras ng mga non-Filipino residents, but it seems madami din ako naging followers and subscribers mismo dyan sa mainland Philippines. Ayan. Anyway, to start our topic today, medyo serious po, no? At medyo mahaba-habang ating pag-uusapan ngayon. Some of them will be touching of what we already talked about sa ating first episode at mag-i-introduce din naman tayo ng mga seryoso rin mga topics. Pero ayun nga po, ang kagaya ng sinabi ko, si Tita It po I'm only taking soft blows on the topics, no? Hindi po kasi nakita niyo naman po yung personality natin ay hindi masyadong ang tawag dito, grabe sa bardagulan, no? But what we want to look at is of course to be fair and also to present the issues doon sa malumanay na pag-uusap, no? Sometimes din po kasi you attract more bees with honey, no? And kanya-kanya po talaga yan, no? Meron din naman akong side na nakikipagbardagulan dahil matatapang din po ang mga mga partners ko. Like for example, big shout out to my partner sa Amateur Pandit Ground Floor Edition na si EB Hugadbot, no? Mandirigma yan, no? Kaya kapag kasama mo siya, wala kang magagawa kung hindi pantayan mo yung tapang. Alam nga naman magduwag-duwagan ka mandirigma. Superhero ang kasabayan mo. It is your responsibility to act as bravely as your partner is. Ganon talaga kasi kung sino yung mahina sa isang partnership, siya usually ang magiging cause ng demise o ng failure ng isang partnership o even organization. Ganyan po nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ang pinakamahina talaga, the weakest link, yun po ang rason kung bakit nagkakaroon ng maraming aberya at bolelyaso. Now, let's go to our first topic for today. At sabi ko nga po, medyo marami-rami. Of course, alam po natin, within the day, it is predicted na ang bagong typhoon na naman ang papasok ngayon, no? At ang typhoon na ito ay nasa letter N na tayo, no? So, letter N na ang typhoon. Of course, sa ibang bansa ay iba ang pangalan niyan. So, it would only depend on how countries would give them names, no? Right now, I believe we are on typhoon number 14. And there are 16 predicted typhoons until the end of the year. Sana naman po ay kung meron man at hindi may iwasan ay hindi kasing devastating. Ito mga dumadating na mga fact checkers
sa ating bansa. Especially po, ang laging tinatamaan ay ang parteng norte ng Pilipinas, which is of course, as we know, is a typhoon prone area. Ano na po yan eh, Mother Nature designed it that way. So talagang ang kailangan dyan ay matinding preparasyon. Well, it is quite interesting po, no? Sa kultura ng bawat Pilipino ay meron po tayong natatanging pagmamahal at atensyon na ibinibigay sa malalapit na ating mga pamilya, kababayan at kakilala sa ating komunidad, no? Lalo na ba kung halimbawa ang mga Bisaya, they tend to cling to each other and they love each other and be proud of each other, and they are the first ones to give help to each other. Ganyan din naman po ang mga Kapampangan, no? Yung parang kahit hindi mo siya kakilala, ka-close mo na siya basta pare-parehas kayo ng pinagkalakihan. Ang pinagtataka po natin dito sa Barting Norte, where we know that the first family, yan po ang kanilang koneksyon talaga, no? Wala po tayong nakikitang di pangkaraniwang binibigay nilang atensyon or kalinga. Maiintindihan po ito ng bawat Pilipino. And trust me, you will not be judged to give special emphasis, protection, care, concern sa inyong sariling komunidad or sa inyong probinsya, no? Kahit sa bandang Ilocos na lang, the whole of Ilocos region, kung meron kayong special attention, promise po, maiintindihan niya ng bawat Pilipino. But that's just the case. When it came to the northern provinces, we don't see any additional concerns, not any immediate attention na dapat sana ay ibinigay ng ating administrasyon kasi unang-una ay yun ang kanilang pinaka-roots. Kahit pa magdagdag kayo ng ilang mga libong batalyon ng mga military to assign there just to make sure that everybody is going to be secured during this heavy and torrential tropical and mga typhoons na pumapasok sa ating bansa, okay lang yun. Kahit nga ba mag-invest kayo ng infrastructure dyan na over and above what you would normally give sa ibang mga bayan, dahil hindi naman sila ganyan ka-flood prone, go for it pa rin kami, maiintindihan namin yan. Pero hindi yun nangyayari. Even in the province or the region that you are most affiliated with, walay, no? You are treating them less than how you would treat any other province. Dalawang rason dyan. Una, they are not vote rich. Second, you just don't really care. So, yan ang tinatanong natin. Naubos na ang mga disaster response funding. 'Di ba? Dapat nakaalat yan marami sa kanila, and Bicol, all other areas that are always victimized by this typhoon season. Pero anyari, 'di ba? So that is really something that I want to ask ang ating mga subscribers, so yung mga nanonood sa atin ngayon, kung wala siyang pakialam sa sarili niyang komunidad, sa sarili niyang rehiyon, at wala silang ginagawang over and above sa sarili na nilang mga bayan, anong inaasahan nyo? Diba? Bakit kayo aasa that they will emphasize any assistance or extend any assistance rather sa mga bayan na hindi naman sila konektado? Okay? So that's one thing to think about, diba, mga pamangkins? Alright, next topic natin. Oh, by the way, to continue lang that, also on typhoons and calamities, naipost ko na rin po ito
on how hindi din masyadong binabanggit ng social media. At since napapag-usapan naman natin yung mga bagyo at ang pinsalang nangyayari kapag may bagyong ganito, of course, nasabi na din natin na we do not really know kung yung reporting na nangyayari sa damages and casualties is reflected in reality. Kasi po, makikita natin, sa bagay, no, it's normal naman na during the time of the actual typhoon and the nangyayari ang event as it unfolds, hindi pa alam yung mga final numbers. Well, that's normal. But at the end of the day, hindi pa rin natin masyadong naririnig ang talagang pangkalahatang damage na dinudulot ng mga bagyong to. Okay? So, paulit-ulit din po nating sinasabi na wala po tayong sinisisi na may bagyo. Kaya po yung mga mahilig, bumaligtad, mag-twist ng mga sinasabi natin, inuulit nating sinasabi, wala pong naninisi na may bagyo. At hindi po natin kayang ilipat ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa ng mundo kahit pagustuhin natin. So, ang solusyon po dyan ay ang walang pag-iimbot, walang pagsasamantalang tunay na paghahanda or preparation ng inaasahan na nating ganitong kalalalang mga bagyo. Alright, so sabi po ng Pag-asa, there are at least 16 typhoons nga na inaasahan natin. Number 14 na po tayo ngayon at ito ay hindi rin siya easy na bagyo na haharapin natin. So, of the damage na nangyari in previous one. No? Example lang to sa Carina. Sa Carina po, nagkaroon tayo ng damage ng almost 5 billion sa agriculture pa lang. So, ibig pong sabihin yan is kukulangin tayo ng pagkain. Kukulangin po ng bigas. Kukulangin po ng iba pang mga pangunahing agricultural products na nasalanta doon sa bagyong yun. That's only Carina. No? We have yet to see the other figures for other typhoons. So talagang maghahanda ka dito. Maghahanda ka ng mga programa na itatawid ang ating bansa in general. Kasi po, itong mga may-ari ng agricultural farms, kasampu po ng kanilang mga magsasaka at mga trabahador. Kailangan po yan ng assistance. Hindi po nila kailangan ng limos. So, what can the government do in order to extend yung kanilang mga resources? Halimbawa po, kung meron silang mga buwis na binabayaran, pansamantala, huwag nyo muna singilin. Kung kayo po ay nakapagtago ng mga seedlings, in case lang po na pwede naman silang magtanim ng iba pang mga bagay or gumawa ng ibang mga farming activities na kikita din sila, dapat po ganun. So, during the time na bagyo, may ginagawa somewhere else because of course they are prone to heavy rains and that may saturate the lands that they're tilling. So, ganun lang po ba? Hindi naman po tayo isang economic analyst. Pero sa common sense po, halimbawa, ako'y seasonal na trabahador. Kung saan sa tag-araw lang po. Dito po sa Canada, maraming businesses ang seasonal lang. Gawa ng winter. Sa karamihan ng winter, sarado po ang mga outdoor businesses. During that time po, yung mga seasonal workers or mga seasonal businesses, they have other means of livelihood na walang kinalaman sa
takda ng panahon. So, if our economic managers ganun mag-iisip, baka po mawala ang mga inyong mga focus sa paulit-ulit lamang na ayuda or paglimos. Because as we said, an ayuda is a one-time thing. Meron nga isa akong matalino na follower na nagsabi, one time mo lang mabibigay ang 5,000 na yan. Hindi mo yan mabibigay every other week as a continuing means of income. So, hindi pwede, you know the saying na, don't give them, yung Bible na phrase na, don't give them fishes. Teach them how to catch fish. Totoo yun, no? You can only do that for a short period of time. And then, madideplete ka naman somewhere else. And dahil nga ang ginagawa nitong ating Kongreso is lipat here, lipat there ang sources of funds, we are missing out and we are losing the most important funding pala na dapat nating pinangalagaan and should have kept intact for times like this. So, kung may sinusuksok, mayroon tayong dudukutin, di ba? Ngayon, wala na po tayong dudukutin dahil sinuksok ng ibang mga buwaya sa bulsa nila ang pera ng bayan. Alright. So, maliban pa po doon is hanggang ngayon, we do not really have the number of casualties in total sa isang buong taon. Look guys, isang buhay, importante yan. And if we are experiencing a massive news blackout sa mga totoong nawawala or namamatay during such calamities, paano natin makikita yung totoong kulay ng devastation ng ganitong mga kalamidad? Kumbaga, dinodrawing ng magaganda or tinatakpan na ng tuluyan. Di naman po tayo bulag, no? Alam natin kung pag rumagasa na ang baha, may mga bata, may matatanda na naiipit sa mga bubong, at kung saan-saan pa, at sila ay usually, ang mga ganito, late na isasalba, nilamig na ng todo, hypothermia kicks in, different illnesses, hunger, tapos yung mga animals po talagang wala pong nag-care sa kanila during that time. So, yung mga yan po, walang katapat or halaga na katumbas yan. And yet, we still have to have accountability to find them and give them due respect. At ang isang matinong gobyerno po will extend support, hindi lang pang showbiz, kundi yung totoong support. Yung magkakaroon ng empathy, magkakaroon ng future assistance para for that family to move on and be able to take care of the rest of their families. Ganon po yon. So, ang sa akin po is, let us be real sa pagde-deliver ng news. Sa mainstream media, how can you be accomplice of this type of, how can you be rather complicit sa pagtatago ng ganitong impormasyon? Kayo mismo may mga pamilya. Kayo mismo, I'm sure, tinamaan ng mga baha. No? Hindi naman como meron kayong press ID, hindi na kayo tatamaan ng baha. In fact, kayo ang lumulusong sa mga tubig-tubig para makita nyo yung balita. And yet, you want your time wasted by the news blackout being implemented. You must call a spade a spade. Let the people decide kung ano yung kalalabasan ng balita nyo as long as you gave the full truth. Diba? Yun nga lang po, right now, hindi kayo maaasahan to give the real picture of what's going on in the country. Ayun,
So, ang next topic ko naman is about one of the Dutertista senatoriables na nabanggit natin sa ating mga previous posts, no? And that's no other than Vic Rodriguez. So, I have a few favorites. Yung mga abogado, natural. Medyo partial ako sa mga abogado, no? In my mind kasi, the lawyers will be able to explain themselves clearly and more transparently and be accountable to what they're saying. First and foremost, kung nanalo sila, is sa kanilang mga sa public na bumoto sa kanila, sa jurisdiction nila. And second is because they are also member of the bar, Integrated Bar of the Philippines, they tend to take care of the yung kanilang pinaka source ng kanilang income. If in case politics does not pan out, it always pays to preserve that, no? Kaya minsan din, ang mga abogado, it's not a good idea to enter into politics. Kasi those two can intertwine and both of those can destroy each other, no? Yung pagiging abogado mo at ang pagiging politika mo. And we have seen that. In fact, kahit hindi ka politiko rather, pero malapit ka sa mga politicians and politics in general, kapag merong may vendetta against whoever you are known to be affiliated with, madadamay ka. And that makikita niyo yon, no? Si Attorney Harry Roque is a very good example of that. Attorney Glenn Chong is another example of that. So talagang kung takot ka na magulo ang iyong legal practice, ay malamang iiwasan mo ang politics. But the problem is, most politicians don't have an effing clue what they're doing. And nakikita nyo yan sa House of Representatives, no? Ewan ko ba, ba't hindi sila magbayad ng matitinong mga abogado? Or minsan, mayroon silang matitinong abogado, pero siguro may lihim na galit sa mga hinayupak na to, ang mga abogadong to, that they are either not giving them the right advice or they're not really giving them any advice at all. So, yun. Of course, no? Pagdating kay Kong Dan Fernandez, no? Maliban sa lawyer, dapat ang nag-a-advise sa'yo sa matinding lawyer, seseplakin yung ulo mo kapag matigas ng ulo mo, dapat marunong din siyang mag-tutor sa'yo sa English. Tapos bayaran mo siya malaki dapat. Kasi sobrang hirap ng kanyang sakripisyo para sa'yo. Anyway, moving on. Doon, bakit ko nabanggit si Attorney Vic? Before I digress too much, si Attorney Vic po ay isa sa mga matatapang at maisog na nag-declare na walang kagatol-gatol na siya ay willing to reinstate death penalty sa mga crimes like corruption and sa drugs. Okay? So, pag-review nyo po ang batas ng Pilipinas pagdating sa death penalty, ang meron po natin ngayon ang pinaka-extreme na punishment na matatanggap ng isang kriminal ay ang tinatawag nating reclusion perpetua, which is of course life sentence or life imprisonment. At wala po yan ng possibility of parole or ang kalayaan, even in good, yung kanyang pagiging mabuti sa loob ng kulungan. So, that's reclusion perpetua. Okay? So, sa United Nations po, iba-iba po, ang mga member countries would tend to cling to the non-death penalty and those who still exercise death penalties, depende yan sa paniniwala nila sa right to life. Okay?
Kung po kailangan ko explain sa inyo to, ang ibang bansa po, ang sinasabi nila, ang right to life ay isang right na hindi mawawala, or ang tinatawag na non-derogable right, hindi yan pwedeng tanggalin kahit kanino, ang right to life. So, sa Philippines po, in 2006, ay pumunta po tayo doon sa stand na ang buhay ay hindi pwedeng tanggalin kahit sa pinaka-heinous crime. So, hindi po tayo nag-a-adhere na sa death penalty since 2006. Pero pag mag-rewind po kayo ng konti, patumpik-tumpik po tayo, 1987, tapos I think it was 1990, binalik, 2006, tinanggal uli. So, paiba-iba po, no? With Vic Rodriguez, he believed that it could deter those very heinous crimes na nabanggit na yon. For him, it would be corruption and of course, up to a certain point, and then tungkol sa drugs. So, do I agree with him? Of course, I agree with him na death penalty should be seriously looked at, no? At this point in time. Is it a deterrent? We don't have the numbers now to say that it is, but do you know that some of the biggest countries around the world, United States to include, China, another one, Saudi Arabia, they practice still death penalty. In very, very limited and very, very specified instances. So, ito kasi, and this is my opinion, and I'm hoping some of you will agree and just, mag-leave kayo ng comment if you do. Religion talaga takes a big part of how we look at the penalty of death, no? Kasi syempre buhay yan eh. For Philippines, which is a predominantly Christian and Catholic country, it is not an option to take one life for in exchange of whatever crimes, even if it was taking another life, no? So ganun kalaki yung impluwensya ng religion. So isang bansa na hindi masyado sigurong ganun kasaturated ng Christians and Catholic would have looked at the entire picture differently. Halimbawa po, no? Dito sa Canada, we don't have the same, ang mga faiths, it's different. Yung division ng faith halos pantay-pantay sa sobrang diverse namin. But the country still does not practice death penalty because of their commitment to the right to life na pinag-usapan nga natin. But mapapansin nyo po na we hardly ever talk about faith or religion. No? Ako din, ganun eh. I try to avoid it because this country believes that once you put that on the table, pag-uusapan na sa madla, it tends to divide people. Para pantay-pantay, let religion and faith be a personal thing to the individual. Karapatan niya yon, right? Okay, pero sa bansa kasi na Pilipinas, wherein the religion is a consideration to many of the policies. In fact, ito ang medyo naaalibadbaran ako, and I hope I do not offend anybody here. No? Sa House of Representatives, when people ay abhor absolutely for their conduct, yung mga buhaya, magdadasal. Alam mo, sa picture sa utak ko, buhayang nagdadasal yan. So, talagang, it's hard for me not to judge them based on what I know. Tapos, dadalhin mo yung aspeto ng faith sa inyong pag-uusap. Naiinis pa ako yung style nila na, kung nasa harap ka ba ng Diyos ngayon, gagawin mo to, blah, blah, blah. Why drag faith into the discussion where you're trying to ferret out the truth? Find out based on your investigative skills.
Huwag nyong i-blackmail yung tao base sa pananampalataya niya. Ilang beses ko na yung narinig, no? Especially when it comes to Pastor Atras Abante. You are the worst person to use faith para pilitin mo magsabi ng totoo ang iyong testigo. So, if even in open court wherein it is a strict ang exploratory proceedings dyan, they try, or even at least in Canadian courts, we don't use it, no, because it is not something that will be admissible or does not have any value at all pagdating sa evidence-based na proceeding. Pero yun nga, hindi nga kayo korte, hindi kayo sumusunod sa procedural fairness, ginagamit nyo pa yung pananampalataya to blackmail people into saying the alleged truth that's coming from you. Well, that's not the thing. So, ang bottom line ko with Attorney Vic Rodriguez's stand is, maisog ka, Senator Vic. I like that you are willing to take the stand, you're willing to draw that line, and you're going to step forward so that comes back again, at least into consideration. Kasi, dapat talaga itong tignan. But in the same token, we wanna make sure na sana ito, seryosohin ito, na ang ating justice system, to make sure that it's going to be at least acceptable, na hindi siya na incorruptible siya. Wala kasing ganon, no? Hindi natin masasabi na mayroong justice system na perfect or incorruptible. But at least yung safeguard. Kasi hanggat ganito tayo, nabibili lahat, no? There's always a price even in justice. Mahirap talagang magkaroon ng death penalty na walang question mark kung nagkamali ba tayo. But at the end, ang batas kasi, ang criminal justice system kasi, ganito kasi ang prinsipyo niyan. Kaya ganyan din silang naghahabol dun sa war on drugs. Sabi ng prinsipyo na to, and for those who are hearing it for the first time, sa mga law students, alam nila to. Mas maigi daw na pakawalan mo ang isang totoong kriminal kaysa ikulong mo ang isang inosente. So, mahirap siya, no? Kung mamaya i-post nyo, i-rewind nyo, medyo mahirap siyang lunukin, no? So, okay lang pala makawala ang kriminal kung nagkamali tayo, basta hindi nakulong ang isang inosente. So, sa death penalty kasi ganon eh. Para pa nagkamali tayo at ating pina-death penalty ang isang inosenteng tao, we would have done a terrible crime against humanity. Yun yung sinasabi doon. But there are safeguards to do this. Maraming bansa pa din, at least 20% of all the countries around the world still apply the death penalty. Ayun, yun ang dapat natin pag-isipan. So for Attorney Vic, I believe in what you're doing, and also I'd like to congratulate my parts for doing that wonderful interview with Attorney Vic. Yun yung part 2 nila sa Dumaguetes. 2 parts yata yan. And I don't know if they're going to add more. It would be nice, no? Alright. So, anong next topic natin? Ang next topic natin, sabi ko sa inyo, medyo mahaba-haba tayo ngayon, is about the missing. Okay. Ito, kung kayo po ay sumusunod sa aking page, I am deeply bothered and deeply concerned about the number of missing people that up to now, hindi pa din nagkakaroon ng isang malawakang kampanya on how we can find these missing people and avoid the loss of lives dahil nga nawawala sila.
Okay. Na-post ko din po, no, sa mga malalaking bansa. And it started, I believe, hindi yan sa US nag-start pero they named it yung the Amber Alert. No? Ito'y para sa mga bata. Bakit ko po naumpisahan sa bata? No? Kung kayo po ay sumusunod sa mga Facebook pages ng mga kilalang at mga batikang mga vloggers ngayon like sila Joey, of course yung partner ko, sila Chris, Edwin, I know them by first name because it's hard for me to remember the last name, no? So, kunwari, close na lang kami first name. First name namin nabanggit ko. But, you know who they are if you're following them, no? Talagang pinapakita po nila na may mga kabataan ngayon na nalululong na sa pinagbabawal na droge. Salamat po, Marbil, at hinayupak na sino ba yan? Yung spokesperson nila. Yung babaeng hindi kumukurap. Ano nang pangalan nun? Anyway, yung kanilang spokesperson, si Jean. Diba? Ang point ko doon is, you see this post going around in social media wherein nako, yung mga users now, you see them sa kalsada, sa mga bakanting mga lote, bakanting mga building structures na abandon, sige lang ng sige, no? Merong mga gumagamit ng, may nakikita ko, yung sinisingot-singot nila yung sa plastic. Ano ba yon? Pandikit? Contact cement ba yon? Rugby, no? So, akala ko tapos na yung ganyan mga panahon na makikita mo sila, no? Tapos yung iba naman, makikita mo, sabog na. No, meron ako nakitang isang minor, isang bata, hinaharang-harang yung bus. Isang malaking bus, andun siya sa harap ng bus. Di ko alam kung anong gusto niyang mangyari, pero kinakatok-katok niya yung driver's side. And parang if you look at her closely doon sa video na yon, is parang basa yung pants niya, yung shorts niya, no? So I would just surmise na yun ay nawiwi na sa sobrang kabangagan. And she's even challenging the bus driver to run over her. So nakakalungkot, no? Kasi yun na ganun nakalala ngayon ang sitwasyon. And wala man lang bang nagka-concern na kunin itong batang ito at iligtas? 'Di ba? Bakit sa mga raid sa Pogo, kung ano-ano nakikita nyo, may nayupak, yung mga kunwari, yung mga human trafficking daw na pinagbubugbog, nakatali sa kung anik-anik, nakaposas, yung mga batang naglalakad sa lansangan, lantarang gumagamit ng droga. Hala, nakakapag-selfie pa. Napopost pa ng bonggang-bongga sa social media nang wala man lang kumukuha sa kanila and bring them to the proper channels. Kaya ako nagkaroon ng malaking concern sa mga missing children. Kasi kung yung mga missing na matitino na hindi naman nasa lansangan, biglang nawawala, dinadampot, or nawala na lang bigla isang araw, hanggang ngayon hindi nahanap, and wala naman talaga tayong programa. Okay, on the first 24 hours, first 12 hours, dapat eto na, minamobilize na natin yung buong sangkapulisan. Or hahawakan na yan ng NBI at sanlaksang mga Because, alam nyo, sa mga missing kasi, children or otherwise, yung mga unang oras ang pinaka-critical para siguraduhin buhay pa rin yung tao pag nahanap nyo. The longer the time na missing sila, mas lumilit yung tsansa na buhay pa ang hinahanap nyo. Pero sa Pilipinas, every day I look at this missing people na social media channel. Meron silang Facebook page. And apparently, it's the same people. May mga nadadagdag na bago, pero yung mga luma andun pa rin. Which means, hindi pa sila nahanap. Okay. So, kung sa bandang huli po,
itong mga nagkalat sa lansangan ng mga bata na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ay gano'n na lang ang kanilang pagwawalang bahala. Hindi na po tayo magtataka kung hindi rin inaasikaso ang mga hindi nila alam or hindi nila nakikita na naglalakad. I mean, those people who are missing are obviously harder to find, diba? So, lalo na kung yan talaga ay kinidnap, buti po kung naglayas yan, no? Kasi kapag naglayas naman, kahit papano, ang mga ibang tao na nakakakilala sa kanila, na napagsabihan nila, ay magkakaroon ng konting paramdam. Okay lang siya, nandun siya, nagtatampo siya. Pero karamihan ng mga hindi na nagparamdam, may nangyari po dyan. Okay? And yung oras po ang critical talaga dyan. Ang dami ko na pong nare-receive na yan. Magbuhat nung pinost ko yung mga missing na yan. Na pinapahanap nila yung kapatid nila, mga ate nila, yung mga anak nila. It breaks your heart kasi mga bata ito. Bata or matanda, equally masakit po yan. Lalo na yung mga wala na sa sarili, mga matatanda na, nakakalimot na. Pero mas mahirap po yung sa mga bata. Madami pong chismis at haka-haka about organ selling. Ayoko pong patulan yun kasi wala po tayong ebidensya. Kung mangyayari po na may mag-iimbestiga dyan, isang araw, good, at least it will stop yung incidents ng organ selling kung meron man. And maybe that could be one of those crimes na pwede po ang magkaroon ng death penalty kasi sobrang-sobra na yon, no? Iniisip ko tuloy, itong mga batang lansangan na nagdodroge, hindi nila dinudukot siguro dahil ayaw nila ng nagdodroge, gusto nila ay malinis ang mga organs. Tingnan nyo naman, nakakapag-isip ka na ng masama, no? Dahil sa mga ganitong nakikita mo. At pag pinagtagpi-tagpi mo, nothing makes sense. Anyway, sana po ay balangkas po ng mas malakas na mga programa at proseso, sistema sa paghahanap ng mga nawawalang mga bata. Isang araw po mangyayari sa inyo yan, no? Ako po ay nangyari na yan sa akin minsan at isang araw lang pong hindi ko nahanap ang aking anak ay halos mabaliw-baliw na ako. Yung lalabas ka sa kalsada, tumatakbo ka, hinahanap mo din, nakalimutan mo lang na isara yung pinto. At ang kagandahan po ang aming mga kapulisan dito ay hinatid siya, pinatawag kasi na-locate kagad kung sino siya. At tapos pinatawag kami, tapos tinuruan kami kung paano i-lock yung door, etc. etc. And of course, nakakahiyaman po yun sa magulang, no, kapag nangyari sa inyo. At yan ay isang bagay na parang matinding bangungot. Yung parang hindi ka na yung pag tinatanong ka, shock ka na lang, no? Tapos sinisisi mo yung sarili mo. Ganito po yung pakiramdam ng mga nawawala na pamilya ngayon. Kung halimbawa ay pinagalitan nila yung bata at akala nila dahil sa pagpapagalitan nilang yun naglayas yung bata, yun po yung matinding trauma at guilt. At the same time po, yung sabi ko nga po, sa bawat oras nawawala yung mga batang yan or yung mga kung sino man yung missing na yan, lumilit po yung chance na buhay pa ang hinahanap natin. So, ayan po at kung sino po sana ang mga politiko na hahabol, na isasali yan sa kanilang plataforma, saludo kami sa inyo kasi nakikita nyo ang kahalagahan ng bawat buhay. Di po ba? So, anyway, mahaba-haba na po ito
And sana po ay meron po tayong napulot ngayon, and at the same time medyo nabuhay naman po ang ating mga imahinasyon at ang ating mga kuro-kuro ay nabuo. No? Kailangan po kasi yan, yung diskurso. Hindi man kayo masyadong nakapick up sa akin ng mga statistics or eksaktong mga detalye. Kaya na po natin yung i-research. No? Pero yung point doon is there are pressing issues. Ito yung mga issue na hindi sinasagot ng lipunan. Kasi may mga iba silang pinagkakaabalahan. Pero kung kayo po ay naniniwalang this should be addressed, comment na lang po kayo para mapag-usapan pa natin. Sana po makita-kita pa tayo sa ating susunod na episode. This has been your Tita It. And sabi ko nga po, wherever you are, take care of yourself, huwag magpapagamit, at remember, this has been the soft launch.